Kabanata 521. May mga nangyari na, at hindi na iyon mababago pa. Ang layunin ni Prince Roger ay palaging ang mga Goldman, at ang De Armas ay isang pawn lamang sa kanyang laro ng chess upang harapin ang mga Goldman. Kung ganoon, tungkol naman sa inyo ni Nolan. Ano ang galit na mayroon ka sa kanya? Tumawa siya ng nang-aalipusta, dahil lang ba sa naadak ka sa pagiging alipors ni Roger? Tumikim si Daniel, humakbang pasulong, lumapit kay Maisie, at tiningnan ang galit na ekspresyon nito. Miss Vanderbilt, sinusubukan mong kunin ang napakaraming impormasyon mula sa akin, sinusubukan mo bang bigyan ang iyong sarili ng ilang oras upang ang iba ay dumating upang iligtas ka? Hindi umimik si Maisie kahit isang salita. Kutsa niya, sayang naman at walang darating para iligtas ka. Ang lahat ng mga accessories na nakasuot ay tinanggal sa iyong katawan nang ikaw ay walang malay. Sino sa mundo ang makakahanap ng lugar na ito nang walang anumang teknolohiya sa pagsubaybay o pagpoposisyon? Kinalas ni Maisie ang mga kamay na nakatali sa likod niya. Alam niyang dahil sa pag-iingat at pagbabantay ni Daniel, tiyak na hihilingin niya sa kanyang mga tauhan na tanggalin ang lahat ng mga gamit na dala nito. Ang tanging natitira sa kanya ngayon ay ang singsing niya na hindi nagawang makaakit ng anumang hinala. Yumuko si Daniel at tinitigan siya gamit ang malungkot niyang mga mata. Sa palagay ko ay malamang na ang impeksyon sa virus ni Nolan ay malalantad sa lalong madaling panahon. Nang makita ang walang kabuluhang tingin sa mga mata ni Maisie, iniunat niya ang kanyang kamay upang iklamp ang kanyang baba. Hindi na mabubuhay ng matagal si Nolan, at 2 araw na lang ang natitira bago maganap ang halalan. So, talagang iaanunsyo niya kung gusto niyang itigil ang eleksyon. Pilit na inilayo ni Maisie ang mukha. Tinukot mo ba ako dahil tumataya ka sa katotohanang magagamit mo ako para i-blackmail siya? Ang buhay ay isang sugal, ngunit ang sugal na ito ay naging medyo out of my expectations. Kung tutusin, I'm betting that he cares. Sinulyapan siya ni Maisie at hindi umimik. Nakiusap ako sa isang tao na magpadala ng mensahe kay Nolan. Hulaan mo, gumisi siya. Hindi nagpatinag ang determinadong tingin ni Maisie. Hindi man lang siya nagtanong tungkol sa akin. Tumingin si Daniel sa kanya ng may nakakaawang tingin. Iniwan ka na naman tulad ng 3 taon na ang nakakaraan. Tumigil sa paghinga si Maisie ng ilang segundo at pumikit. Natatakpan ng mahahabang pilak mata niya ang maitim at palihim na emosyong lumabas sa ilalim ng kanyang mga mata. Lumapit si Daniel sa tenga niya at sinabi sa mahinang boses, "Maaari ko ring ibunyag ang isa pang katotohanan sa iyo. Ang aksidente sa sasakyan mula 3 taon na ang nakakaraan ay ang aking kagagawan." Ang mga pupils ni Maisie ay nagsikip sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Ang aksidente mula sa 3 taon na ang nakalipas, ang aksidente na ikinamatay ng aking ama, Cherry, at ng aking sanggol. Siya pala ang may kasalanan, si Daniel Kent. Nang makitang natigilan siya at hindi nakapagsalita, pinunasan ni Daniel ang kanyang maputlang pisngi gamit ang likod ng kanyang mga daliri. Para siyang porselana na manika na nawala ang kanyang kaluluwa sa sandaling ito, mukhang mislan, ngunit wala ng buhay. Ako ang nag-utos kay Rowena, pero hindi ko akalain na sinuwerte ka pala na makaligtas. Hindi ka lang namatay, naging anak ka rin ni Mr. Henry. Kinuha ni Daniel ang kanyang pagkabalisa. Gusto ko lang gamitin ang pagkamatay mo para pilitin si Hernandez na gumawa ng hakbang laban sa Goldman. Gayunpaman, nakakalungkot na ang asong iyon, si Rowena, ay nawala sa grid matapos akong tulungan sa bagay na iyon. Pero hindi naman masama na hindi ka namatay. At least, bihag kita. Ngayon, unti-unting nanambalik ang mapanglo ng mga mata ni Maisie, at inilayo niya ang mukha. Huwag mo na akong gagamitan ng parehong pandaraya. Hindi gagawing mahirap ni Mr. Henry ang mga bagay para sa mga Goldman kahit na ako ay masaktan o mamatay dito ngayon. Magugulo lang ang master plan mo. Matalim ang tingin niya. Gumiti ulit si Maisie. Kung hindi, bakit ako ay padadala ni Mr. Henry ng Stoslow? May 2 araw pa bago maganap ang halalan at narito ka, nag-aaksaya ng iyong mahalagang oras sa amin. Pero ang hindi mo alam, kumikilos na ang iba. Tumayo ng tuwid si Daniel, pero parang walang pakialam pa rin ang mukha niya. Daniel, hindi mo dapat ako dinala sa laboratorio mo. Tumaas ang sulok ng labi ni Maisie, at nagbigay siya ng isang matingkad na ngiti. Nakatago ng husto ang laboratorio mo, ibibigay ko sa iyo iyan, kaya dito ka nag-imbak ng mga virus, tama ba ako? Ang gayong ngiti ay hindi ang gustong makita ni Daniel sa sandaling ito. Ang isang mahinang tao ay hindi dapat kumilos ng may kapangahasan sa harap niya. Kabanata 522. Sinakal siya ni Daniel gamit ang malaking kamay.
Ha, naniniwala ka ba talaga na may darating para iligtas ka? Namula ang mukha ni Maisie dahil sa pagkakasakal dahil nahihirapan na siyang huminga, pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Ang basement ay nakatago sa isang liblib na lokasyon, sa tingin ko ay hindi lamang ang sleeper virus ang itinatago mo dito, hindi ba? Dapat may iba pang mga virus dito. Makakatakas ba ang mga tao dito kung may leakage? Hindi pa rin sumasagot si Daniel. Biglang inangat ni Maisie ang paa niya at sinipa siya sa pandiya. Siya ay nasa matinding sakit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong nagpapahayag ng kanyang nararamdaman sa sandaling ang kanyang matalim na titig ay tila kakainin siya ng buhay. Mabilis siyang nakakalas mula sa lubid na nakatali sa kanya habang ang mga medical na staff sa likod ni Daniel ay agad na bumunot ng kanilang mga baril ngunit hindi naglakas loob na hilahin ang gatilyo. Bagamat nakasuot sila ng protective clothing, wala silang suot na protective mask. Kapag na-trigger na ang iba pang mga virus, at malalanghap nila ang alinman sa mga virus, tapos na ang laro para sa kanila. Pagkatapos si Maisie tumakbo sa likod ng lahat ng vials na ginagamit para sa mga eksperimento, natuklasan niya ang lahat ng mga asul na tubo na nakatago sa isang pilak na kahon. Maisie Vanderbilt, pinipili mong mamatay kung gayon. Pinunot ni Daniel ang kanyang baril at hinayla ang trigger, ngunit naiwasan ni Maisie ang bala. Ang tangke sa likod niya, na puno ng formalin, ay nabaril, at nagsimula itong mag-crack. Merkent, huwag mong barilin. Sumigaw ang mga medical staff, ngunit hindi na nakinig si Daniel dahil nawala ang kanyang ulo. Ang sunod-sunod na putok ng baril ay tumama sa fire hydrant, dahilan upang tumunog ang alarma, at agad na binuksan ang pulang sirena sa laboratorio. Ang ilang uri ng puting gas ay tumatagas mula sa ilan sa mga tubo. Sa parehong oras, ilang mga basag na bote ng likido, na nakapatong sa mesa, ang tumambad ngayon sa hangin. Lumabas kayo. Ang ibang mga medical staff ay nagtakbuhan at tumakas mula sa pinangyarihan habang dahan-daang bumaba ang emergency gate. Tumakbo si Daniel papunta kay Maisie, ngunit tumalikod ito at itinaas ang kanyang binti bago niya mahawakan ang mga kamay nito. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang siko upang harangin ang sipa at mabilis itong naiwasan. Pumiglas si Maisie, sunod-sunod na galaw, at itinulak ang mga kamay sa balikat nito habang hindi siya pinapansin. Nawalan siya ng balanse, nahulog sa mesa, nakaramdam ng kung ano sa kanyang mga palad nang hawakan niya ang mesa gamit ang kanyang kamay upang mabawi ang balanse, at agad na nakaramdam ng pagkatalo. Inagaw ni Maisie ang kanyang baril habang siya ay nawalan ng focus at pinabagsak siya sa lupa gamit ang shoulder throw, ngunit nagkataon na ikinulong niya ang kanyang braso. Ang mga gate ay higit sa kalahati mula sa ganap na pagsarado, at mayroon na lamang 1 metrong agwat na natitira. Malamig na tumawa si Daniel, tumabi sa kanya, hinawakan siya sa bigat ng buong katawan, at sinakal siya ng mariin. Kung gayon, sabay tayong mamamatay. Anyway, hindi ako mamamatay mag-isa dahil kailangan kitang samahan habang papunta ako sa impyerno. Pinaril siya ni Maisie sa binti. Pinitawan niya ang kanyang mga kamay habang sumisigaw sa sakit. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang binti upang sipin siya palayo sa kanyang katawan, gamulong, mabilis na inayos ang kanyang posture, bumangon mula sa sahig, at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Ang makapal na puting usok ay dahan-daang umusok sa paligid ng silid at unti-unting napuno ito. Ang warning red light ang naging tanging kulay sa malawak na puting usok. Tumudugo ang ilong ni Maisie. Nararamdaman niya ang kanyang paghinga at tibok. Nang puso ay bumilis nang itinaas niya ang kanyang kamay para panasan ang kanyang ilong. Hahaha, paus na tawa ni Daniel. Walang paraan para makaalis ka sa lugar na ito ng buhay ngayon, ubo-ubo, ubo-ubo. Bumagsak siya sa lupa at marahas na umubo. Ang gate ay ganap na nakasara ngayon, at ang sirena ay tumigil din. Susuray-suray na si Maisie sa mesa, napasandal dito at bahagyang umubo, at pinanood si Daniel na umuubo ng dugo. Umupo siya sa may gilid ng paa ng mesa at ngumiti, hindi ako mahahawa ng virus. Huminto sa paggalaw si Daniel at inangat ang ulo para tignan siya. Hindi niya makita kung gaano siya kawalang interes sa sandaling ito. Dahil si Mr. Henry ay ang Strix na hinahanap mo sa lahat ng mga taon na ito. Ang aking ina ay naturukan ng mga antibodies na siya ang nagdevelop at minana ko ang isang katangian na nagmula sa kombinasyon ng virus at mga antibodies. Kabanata 523. Tumingin sa kanya si Maisie at mahinang sinabi, iniisip ko pa rin. Bakit kayong mga Kents ay nagsusumikap para makuha niyo si Prinsipe Roger at ang mga maharlika na pahalagahan kayo hanggang maaari?
Ito na ay dahil sa ang iyong buong pamilya ay likas na mababa ang pagpapahalaga sa sarili habang ang iyong mga ninuno ay nanirahan sa pamamagitan ng pagkuha ng ari-arian ng ibang pamilya. Ang iyong mga ninuno ay wala namang dugo mga Kent at hindi rin sila ang mga inapo ng mga henerasyon at henerasyon ng mga mayayamang mga ngalakal. Sila ay mga ordinaryong tao lamang na nadulas sa mga hangganan at pumasok sa bansa. Ang mga De Arma ay ang mga tunay na maharlika sa dalawang pamilya, habang ang mga Kent ay hindi. Gusto mong pahalagahan, kaya kailangan mong bumuo ng gamot para sa maharlikang pamilya para maibsan sila sa sakit, kanser, o kahit kamatayan. Iyon ang tunay na kahulugan ng iyong pag-iral, hindi ba? Natahimik si Daniel at umubo ng napakaraming dugo. Nanuya siya. Daniel Kent, ito ang nararapat sa iyo. Sinabi mo sa akin na ang buhay ay isang sugal. Ayon, sinadya kong pakiusapan si Seyday na pagtakpan ako habang tumatakbo ako, pero sugal talaga iyon. I was betting on the fact na ako lang ang gusto mo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang singsing. Ang pulang ilaw na kumikislap sa panloob na dingding ng singsing ay a miniature tracker. At nanalo ako sa sugal na ito. Ilang sasakyan ng pulis ang ganap na nakapalibot sa mansion ng Kent. Noong araw na nalantad ang laboratorio sa ilalim ng lupa, ang buong paligid ng mansyon ay napuno ng mga mamamahayag, galit na nag-uulat ng katotohanan na ang virus ay ginagamit ng isang tao para sa lihim na pananaliksik. Ang epidemya ng virus na sumiklab noon ay mabilis na naging headline sa Google Trends at iba pang pangunahing media outlet. At ang ilang araw na sumunod sa insidente, ang mga mamamayan ay nagtitipon sa labas ng Stanislaus Parliament Building upang magprotesta laban sa mga tauhan ng gobyerno na may kaugnayan sa insidente ngunit itinago ang katotohanan tungkol sa virus sa lahat ng mga taon na ito. Kahit na sa araw ng halalan, ang eksena ay naharang ng napakaraming mga nagprotesta. At ang mga taong orihinal na sumusuporta kay Prinsipe Roger ay nagsimulang tumalikod sa kanya. Ang mga protesta na tumaas mula sa buong Stanislaus ay maaaring ilarawan na medyo matindi. Sa ospital, sa intensive care unit, pabago-bago ang mga linyang ipinapakita sa electrocardiogram, at si Maisie ay nakahiga sa kama ng ospital na nakasuot ng oxygen mask habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilikmata. Unti-unti siyang nagkamalay, binuksan ang kanyang mga mata, at ang unang pumukaw sa kanyang mga mata ay ang puting kisame sa itaas niya. Naramdaman niya ang pawis at init sa kanyang mga palad, lumingon siya at nakita si Nolan na nagpapahinga sa tabi ng kama habang hawak ang kanyang kamay. Inalis niya ang kanyang oxygen mask, dahan-daang umupo, bahagyang sumandal sa kanya, at inunat ang kanyang braso para himasin ang buhok ni Nolan. Biglang hinawakan ni Nolan ang kanyang pulso, nagising sa gulat, at itinaas ang kanyang ulo. Agad siyang bumangon at hinawakan siya sa braso. Sa wakas ay natanggal na ang malaking batong nakapatong sa ibabaw ng kanyang puso habang hinahalikan siya nito sa tuktok ng kanyang ulo. Sa wakas nagising ka na. Ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang balikat, mahinang sumandal sa kanyang katawan, at pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Oo, gaano na ako katagal sa labas? Paus niyang sagot, 5 araw. Pagkasabi noon, binitawan siya nito. Hinawakan ang mga braso niya, at binigyan siya ng seryosong tingin. Bakit mo inilagay ang iyong sarili sa napakalaking panganib? Alam mo bang muntik ka nang mamatay? Kung siya ay nanatili sa gas ng ilang segundo, o kung ang kanyang mga tauhan ay hindi dumating sa oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Nakatitig sa kanyang mabangis na anyo, ngumiti si Maisie, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi, at hinikayat siya. Iyan ay dahil may tiwala ako sa iyo, Nolan. Kaya huwag kang magalit, hindi ba okay na ako ngayon? Mukhang tense ang walang pakialam na mukha ni Nolan, at wala siyang ganang kausapin ito. Nolan. Hinawakan ni Maisie ang kamay niya. Knowles, hubby, Ang kanyang mga labi ay tinatakan ng isang mamasa, mainit, at malambot na sensasyon. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga pilikmata at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Marahil dahil hindi niya sinasadyang nailipat ang karayom sa kanyang panloob na siko, napabuntong hininga siya sa sakit. Sumimangot si Nolan, itinulak siya pabalik sa kama, at nag-aatubili na sinabi, tingnan mo ang kalagayan mo, dapat kang manahimik. Ikaw ang unang humalik sa akin. Nakakunot ang noo ni Maisie. Tinitigan siya ni Nolan, at walang makapagsasabi kung natutuwa siya o naiinis. May naalala bigla si Maisie at nagtanong, nasaan si Daniel? Umupo si Nolan sa kanyang upuan. Hindi siya nakaligtas sa insidente. Kabanata 524. Nang mailabas na si Daniel sa basement,
huli na ang lahat para sa kanya. Ang kanyang mga baga at puso ay nahawa na at nasira ng makamandag na gas, habang ang kanyang pinsala sa binti ay nagdulot ng labis na pagkawala ng dugo. Lumipat ang tingin ni Maisie, ngunit hindi siya umimik. Napatingin si Nolan sa kanya. Ipinaliwanag ko na ang lahat sa pulis para sa iyo. Nagpaputok ka bilang pagtatanggol sa sarili, at dahil wala kang balak na patayin siya, sa binti mo lang siya binaril. Siya'y ngumiti. Paano kung gusto ko siyang patayin? Naningkit ang mga mata ni Nolan at tumahimik. Lumingon si Maisie at tumingin sa labas ng bintana. Siya ang may pakana ng aksidente 3 years ago, at si Rowena ang nagsagawa nito. Pagamat gusto ko siyang barilin sa ulo noong panahong iyon, nang makitang kong natatanggap niya ang kaparusahan na nararapat sa kanya, hindi ko naramdamang gawin iyon ng bigla. Humarap si Nolan para tingnan siya at ibinaling ang mukha niya para iharap sa kanya. Ay pangako mo sa akin, ano man ang gawin mo sa hinaharap, hindi ka pinapayagang ilagay sa panganib ang iyong sariling buhay. Natigilan si Maisie for a split second at pagkatapos ay ngumiti. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo? Hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay nagtanong siya, Nolan, hinaranggan mo ang bala para sa akin 3 taon na ang nakakaraan, ngunit naisip mo na ba kung ano ang gagawin ko kung may mangyari sa iyo? Ipinatong ni Nolan ang kanyang noo sa kanya at sinabi sa mahinang boses, kung gayon, hindi tayo pinapayagang masaktan sa hinaharap, okay? Hinaplos ni Maisie ang kanyang mga labi, at nang magtagumpay siya, hinailan niya ang kumot para matakpan ang kalahati ng kanyang mukha, na iniwan ang pares ng matubig na mga mata na kumikislap sa kanya. Nagugutom ako ngayon, at may gusto akong kainin. Tumaas ang sulok ng labi niya habang walang magawang nagtanong. Ano ang gusto mong kainin? Gusto kong kumain ng ilang pagkaing Espanyol na may kanin. Hinawakan ni Maisie ang kanyang tiyan at mas nakaramdam ng gutom kaysa paggising niya. Gusto niyang kumain ng kanin ngayon. Pumalik si Nolan at gumawa ng masustansyang pagkain para sa kanya, kabilang ang wintermelon pork ribs soup, beef stew, poor man's potato, paella, at caramel flan. Nakakross ang paa ni Maisie sa kama na masunurin, naghihintay na pakainin siya nito. Biglang sumulpat si Quincy sa labas ng pinto at nagulat siya nang makitang nagising na si Maisie. Miss Vanderbilt, ikaw, nagising ka na. Pamuka ang bibig ni Maisie para kainin ang paella na iyon. Pinakain siya ni Nolan. Panahon na para magising ako pagkatapos ng mahabang tulog. Bakit ka nandito? Tanong ni Nolan kay Quincy. Sumagot si Quincy, inutusan ako ni Elder Master Goldman na puntahan ka. Inanunsyo mo na nahawaan ka ng virus. Nag-aalala siya sa'yo. Natigilan si Maisie. Nag-announce ba siya? Ngunit ito ay para ma-impeach si Daniel at tapusin ang pakana ni Prince Roger na panghihimasok sa halalan. Patay na si Daniel. Hindi banggitin na ang insidente ng virus ay hindi nagdulot ng isang pandaigdigang trauma sa kasalukuyan. Alam lang ng taong bayan na sumiklab ang epidemya 30 taon na ang nakalipas ay gawa ng tao. Gayunpaman, ngayong inanunsyo ni Nolan sa mundo na siya lamang ang carrier ng virus, kahit na ang sleeper virus ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng human-to-human contact, hindi lahat ay maglalakas loob na makipag-ugnayan sa mga taong nahawaan ng virus. Nakita ni Nolan ang kanyang ikinababahala at hinaplos ang tuktok ng kanyang buhok. Wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao basta wala kang pakialam sa kalagayan ko. Nag-aalala ako. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo. Nolan, mahalaga ito para sa akin. Natarante si Nolan, at mahigpit na nakaawang ang kanyang mga labi. Direkta niyang sinalubong. Ang mataimtim nitong tingin. Dapat alam mo na sa ngayon. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nahawa, kaya hindi na lang ako tatayo dito at panoorin ang pagkamatay mo. Isang ngiti ang binigay niya. Sige, si Quincy at Nolan ay umalis sa ward, at naabutan siya ni Quincy sa isang iglap. Sir, hindi niyo po sinabi kay Miss Vanderbilt na ikaw. Wala nang 3 buwan ang natitira. Wala siyang suot na protective gear nang pumasok siya sa laboratorio para iligtas si Miss Vanderbilt. Naging sanhi ito ng pagkalat ng virus sa kanyang katawan ng mas mabilis, at ang kanyang kondisyon ay umunlad sa 2 yugto ng sakit. Habang si Miss Vanderbilt ay nakoma sa nakalipas na ilang araw, siya ay nananatili sa ospital upang sugpuin ang kanyang mga sintomas. Ngayong dumating na sa puntong ito, natatakot ako na kahit si Strix ay wala nang magagawa sa kanyang kalagayan. Kabanata 525. Tumigil si Nolan sa paglalakad at hindi lumingon. Hindi ako takot mamatay. Natatakot lang akong mamatay sa harapan niya. Pinaling niya ang ulo niya. Papuntahin mo si Wayland para samahan siya bukas.
Kinabukasan, nakaupo si Maisie sa kama, nagbabasa ng dyaryo. Oo naman, pagkatapos mamatay si Daniel at malantad ang katotohanan tungkol sa virus, talagang sinisisi ng mga taong iyon ang mga Kent. Hindi man lang nila binanggit ang ginawa nila sa mga Kent. Ginamit nila ang mga Kent upang pag-aralan ang teknolohiyang ito, kaya't ang mga Kent ay bumagsak at si Daniel ay namatay para sa kanilang pamamaraan sa huli. Hindi man lang nila kinailangang mag-alala na madawit. Mommy, napalingon si Maisie nang marinig ang boses na iyon at gulat na napatingin sa labas ng pinto. Namumula ang mga mata niya sa isang iglap. Waylon. Tumakbo si Waylon sa kama, at niyakap siya ni Maisie. Waylon, ikaw ba ito? Namiss ka ni Mommy ng sobra. Ang mga bata ay 8 taong gulang na ngayon, at mayroon na sila. 3 maliliit na Rugrats lang noon. Bagamat 3 taon pa lang silang hindi nagkita, parang ilang dekada na ang pakiramdam niya. Niyakap din siya ni Waylon. Mommy, namiss din namin kayo. Naghihintay kaming lahat sa pag-uwi mo. Mommy, huwag ka nang umiyak. Pinunasan ni Waylon ang kanyang mga luha para sa kanya. Nang makitang naaawa ang kanyang anak, pinunasan ni Maisie ang kanyang mga luha at nagbigay ng malawak na ngiti. Okay, hindi ako nananaginip, tama ba? Hinawakan niya ang malalambot nitong pisngi sa kanyang mga palad. Siya nga ang Waylon ko. Hindi ko inaasahan na si Waylon ay lalabas sa tabi ko dito sa Stoslow. Umiling si Waylon. Mommy, tiyak na hindi ka nananaginip. Oo, hindi ako nananaginip. Nahawakan ni Maisie ang kanyang anak sa laman, kaya paano siya nananaginip? Ang bilis mong lumaki. Halos magkasing tangkad ka sa pagkakaupo ko sa kama. Iniisip ko kung si Colton at Daisy ay katulad mo ngayon. Siya ay tunay na inukit mula sa parehong amang si Nolan. Si Colton at Daisy ay tiyak na hindi kasing tangkad ko. Halos 5 feet na ako ngayon. Mukhang seryoso ang ekspresyon ni Waylon. Magagawa kong protektahan ka, si Colton, at si Daisy kapag lumaki na ako. Tumigil sandali si Maisie at saka itinaas ang kanyang braso para himas-himas ang kanyang ulo. Actually, ayokong lumaki ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Hindi ako nakakasama sa iyo noong mga panahong kailangan mo ako. Hindi ka namin sinisisi, Mommy. Si Maisie ay nagbigay ng isang bahagyang pagkabalisa ng ngiti. Oo, hindi ako masisisi ng mga bata, pero kung tutuusin, hindi ko sila nagawang samahan at makasama all this while. Sa oras na ito, sumulpat si Seyday sa labas ng ward na may dalang bouquet. Ma'am, hindi ka naman nasaktan, di ba? Umiling si Seyday, naglakad papunta sa bedside, at ipinasok ang mga bulaklak sa vase. Kumusta ang pakiramdam mo? Napangiti si Maisie. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Pagkasabi nun, kinausap niya si Waylon. Waylon, siya si Sister Seyday. Magalang na tumanggaw si Waylon kay Seyday. Ate Seyday. Nagulat si Seyday. Sino siya? Nakangiting sagot ni Maisie, anak ko siya. Ikaw at anak siya ni Mr. Goldman. Napatingin si Seyday sa itsura ni Waylon na hawig nga ng kay Nolan. Ipinaliwanag din ito kung bakit nagkaroon ng banayad na koneksyon si Maisie kay Nolan. Hindi naman itinanggi ni Maisie at may naisip siya. Alam ba ito ni Mr. Henry? Tumanggaw si Seyday. Darating si Mr. Henry sa makalawa. Sobrang nag-aalala siya sa'yo. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata. Strix has been treating me very well as if I am his biological daughter. Ako ang nagpumilit na pumunta sa Stoslow para makialam sa mga usapin ng De Arma. Pina-reassign pa niya sa akin si Seyday, pero nagawa ko pa rin siyang mag-alala, pagkatapos ng lahat. Makalipas ang 2 araw, muling sinuri sa ospital si Maisie at nakitang walang mali sa kanyang katawan. Kaya naman, hiniling niya kay Seyday na ayusin ang discharge procedures para sa kanya. Kabanata 526. Si Seyday lang ang kasama niya sa ospital sa loob ng 2 araw na ito ay wala kahit anino ni Nolan. Si Maisie ay dumungaw sa bintana mula sa kotse. Taglagas na, at ang mga punong tumutubo sa magkabilang gilid ng mga lansangan ay naging ginto. Ang mga dahon sa lupa ay nagmistulang isang gintong carpet, na nagdaragdag ng kulay sa nakapalibot na mga gusali. Sumasayaw ang mga dahon ng lumagpas ang mga sasakyan sa kanila. Tinala ni Maisie si Waylon sa Easton Estate, pumasok sa villa, at nakita si Strix na naghihintay sa kanya sa sala. Dad, naglakad si Maisie papunta sa kanya habang hawak ang kamay ni Waylon. Napatingin si Strix kay Waylon. Sino ang batang ito? Anak ko siya. Napangiti si Maisie habang nakapatong ang mga kamay sa balikat ni Waylon. Waylon Vanderbilt. Ibinaba ni Strix ang kanyang tasa at ngumiti, mayroon kang anak na lalaki.
Sagot ni Waylon, 3 kami. Meron akong kapatid na lalaki at babae. Napangiti si Maisie pero hindi na nagsalita nang makitang nagulat si Strix. Hinayaan niyang isama ni Sadie si Waylon at nakipag-usap kay Strix sa sala. Matapos pakinggan ang nangyari sa pagitan nila ni Daniel, sinabi niya, hindi ko inaasahan na mabibigo ang mga Kent. Sinabi ni Daniel na ang kanyang lolo ang unang taong nagsaliksik tungkol sa virus. Kilala mo ba ang lolo niya? Kilala ng tatay ko. Kinuha niya ang kanyang tasa at humigop, pagkatapos ay nagpatuloy. Siya ay kabilang sa unang batch ng mga mag-aaral sa pananaliksik sa St. Neil's Medical University sa Norwich. Nabalitaan kong nahuli siyang nagsasaliksik ng mga genetic cell ng virus at hiniling na umalis sa universidad. Nagulat si Maisie. Bakit siya hiniling na umalis? Maganda ang intensyon niya noong una niyang pinag-aralan ng mga genetic cell ng virus, ngunit ang panahon kung saan siya ipinanganak ay hindi siya pinahintulutan na magsaliksik ng mga virus. Tumingin siya sa kanya. Kailangan mong malaman na ang mga tao sa henerasyong iyon ay hindi kailanman pinagkadalubhasaan ang pananaliksik sa mga virus, at may mga taong relihiyoso. Nag-aalala sila at naniniwala na ang mga mananaliksik ay may lihim na motibo. Natigilan si Maisie. Ang panahon ng lolo ni Daniel ay pagkatapos ng digmaan, at maraming lugar ang hindi pa rin matatag bilang resulta ng digmaan. Mula nang mangyari ang Black Death noong panahon ng digmaan, ang mga tao noon, lalo na ang mga relihiyoso, ay natatakot sa mga virus dahil akala nila ito ay regalo mula sa Diablo. Nagsimula siyang magsaliksik ng mga virus na makakapagpagaling ng kanser at mga sakit, ngunit sa kasamaang palad, naging taktika ito ng pagsisikap niyang makakuha ng mga benepisyo mula sa mga aristokrata at maharlikang pamilya. Dahan-daang tumayo si Strix at naglakad papunta sa bintana habang naka-cross arms. Nagsaliksik ako ng mga virus sa loob ng mahigit 2 dekada upang matukoy ang mga katangian ng sleeper virus, ngunit makakagawa lang ako ng isang bakuna na makakatulong sa mga unang yugto ng sakit na walang silbi para sa mga huling yugto. Kumunat ang noo ni Maisie. Naghanap siya ng impormasyon sa loob ng 3 taon niya sa Hans Palace. Tinawag itong sleeper virus dahil hindi matukoy ang virus. Ang sakit ay nahahati sa maaga, gitna, at huling yugto. Pagkatapos ng unang taon ng maagang yugto, na siyang panahon ng viral pagkatapos ng panahon ng pagpapapisa ng itlog, kadalasan ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-atake ng lagnat at pagkatapos ay ganap na gumaling ang mga pasyente, kaya't mahirap makakita ng anuman. Pagkatapos nito, ang pasyente ay hindi magkakasakit. Kung ang pasyente ay may cancer, ang pagkasira ay bumagal. Ang gitnang yugto ay nangyari sa paligid ng 3 taon. Sa yugtong ito, ang virus ay kumalat na sa mga organo, at kapag ang mga organo ay nagsimulang mabaigo, ang mga pasyente na may cancer ay mabilis na lumalala. Kabanata 527. Ang huling yugto ay magaganap sa maikling panahon pagkatapos ng 3 taon. Ang pasyente ay patuloy na umuubo ng dugo, bumababa ang immune system, at patuloy na lagnat. Mamamatay sila bigla dahil hindi na kaya ng mga organo. May naisip si Maisie at tumayo, siya nga pala, kung ang sleeper virus ay walang incubation period at ang pasyente ay nagsimulang lagnatin at umubo ng dugo pagkatapos ng impeksyon, anong uri ng virus ito? Lumingon si Strix para tingnan siya, that's a mutated sleeper virus that makes people sick at accelerated rate. Ang pasyente ay magkakaroon na lamang ng 3 hanggang 4 na taon upang mabuhay. 3, 4 na taon. Namutla si Maisie. Paano kaya iyon? Nasa 3 taon na si Nolan. Anong problema, Zay? Nagtataka namang tumingin sa kanya si Strix. Pumalik sa realidad si Maisie at sinabing, Tay, may gamot ba kong nahawaan? Kumunat ang noo ni Strix na parang nag-iisip. Ang kasalukuyang medikal na pananaliksik ay hindi sapat na advanced upang mahanap ang pathogen. Ito ay magiging posible pagkatapos ng ilang taon. Wala tayong magagawa kung ang isa ay nahawa. Nagsagawa ako ng mga eksperimento sa huling yugto ng iyong ina, ngunit hindi ito gumana. Ang isang mutated na bersyon ay magiging mas mahirap pakitunguhan. Ang mga antibodies na iniingatan mo ay hindi rin gagana. Medyo nasaroon ng loob si Maisie nang malaman niyang wala ng 1 taon ang natitira kay Nolan. Dapat mas maaga niyang napansin, pero sinabi lang sa kanya ni Erwin na malubha ang sakit niya ngunit hindi sa kung ano. Hindi rin sinabi sa kanya ni Nolan kung gaano na lang siya katagal. Alam na niya ang lahat. Dahil pinilit niya itong makipagdiborsyo at hayaan siyang itago ang kanyang impeksyon, alam na niya na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. 3 taon na siyang nagkasakit, at kahit nalaman niya ang tungkol dito,
hindi niya ipinakita sa kanya kung gaano kasakit ang nararamdaman niya. Si, tinatanong mo ba ang tungkol kay Mr. Goldman? Alam na ni Strix, natigilan si Maisie, saka tumango. Nakwento sa akin ni Erwin ang tungkol sa iyo at sa kanya. Mahirap na nahawa siya ng mutated virus. Wala bang solusyon? It takes time. Sagot niya. Nag-aalalang tanong ni Maisie, gaano katagal? Sinabi niya sa malalim na boses, huwag kang masyadong umasa. Napakaliit lang ng pagkakataon, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Hinawakan ng mahigpit ni Maisie ang kamay niya. Ang isang napakababang pagkakataon ay mas mabuti kaysa walang mga pagkakataon. Sa East Island Villa, narinig ni Nolan na nakalabas na si Maisie sa ospital mula kay Quincy, dahan daw ang ibinaba ang mga dokumentong hawak niya, at sinabing, kasama ba niya si Wayland? Oo, sinayang Master Wayland at Miss Vanderbilt ay nasa Easton Estate, sagot ni Quincy. Mabuti, malamang matutuwa siya kapag nasa tabi niya si Wayland. May naisip siya at nagtanong sa mahinang boses, may nalaman ka ba tungkol sa kinaroroonan ni Rowena? Umiling si Quincy. Wala, nakatrabaho ni Rowena si Daniel Kent 3 taon na ang nakakaraan, ngunit wala akong ideya kung bakit siya nawala. Malamig ang tingin ni Nolan. 3 taon nang nagdulot ng aksidente si Rowena, ngunit si Daniel ang may pakana nito. Malamang na sinubukan niyang ipaglaban ang mga De Armas sa mga Goldman dahil sa insidente, ngunit nagkamali siya ng kalkula dahil alam na ni Hernandez ang kanilang motibo. 3 taon nang nagtatago si Rowena at tiyak na nagbago ang kanyang hitsura o pagkakakilanlan. Kung hindi, imposibleng itago ang kanyang mga bakas. Kabanata 528. May lumabas na guard sa labas. Mr. Goldman, Quincy, MS, Vanderbilt is here. Huminto si Nolan at mahinahong sumagot, papasukin mo siya. Gusto ni Nolan na makasama ni Wayland si Maisie at hindi siya makita ng ilang araw, ngunit lumapit pa rin siya. Pumasok si Maisie na mukhang solemn ngunit kalmado na parang walang kakaiba. Umalis si Quincy at isinara ang pinto pagkatapos niya. Naglakad si Maisie papunta sa study desk. Iniiwasan mo ba ako? Casual nang umiti si Nolan. Ako ba? Inilipat niya ang mga dokumento sa harap niya sa gilid. Oo, hindi ka pumunta sa akin noong ako ay pinalabas. Nagsisisi ka ba? Ngumiti siya pero hindi sumagot. Ipinatong ni Maisie ang 2 kamay sa desk. Nolan, kung magsisisi ka, hindi na ako magpapakita simula bukas. Tinitigan siya ni Nolan na may palihim na tingin. Umupo si Maisie sa desk at tumabi sa kanya. Ang kanyang malambot na buhok ay bumagsak sa harap, mukhang mas mapang-akit. Inilagay niya ang isang daliri sa kanyang pocket square. Kung hindi mo sasabihin kahit ano, tatanggapin ko ito bilang oo, kaya ito na ang huli ko. Huling ano, tumakas sa lalamunan niya ang boses niya habang hawak niya ang pulso niya. Ang mga dokumento sa mesa ay nakakalat sa sahig, at hinayla siya sa mga braso nito bago pa siya makapag-react. Tiningnan siya ni Maisie gamit ang magagandang mata. Alam mo ba, naninikip ang dibdib niya habang hawak niya ang kanan niya. Bakit ka nandito, Zay? Nakahiga si Maisie sa kanyang dibdib. Dahil na-miss kita. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo para halikan siya, at nagyakapan sila, sa sobrang lapit nila ay ginugulo niya ang kanyang paghinga. Nakataon siya sa paghalik sa kanyang ngunit nagtanong pa rin, bakit ito na ang huli? Nang makahinga muli si Maisie ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Dahil aalis na ako, nilagay ni Nolan ang palad sa likod niya pero nawalan siya ng ganang halikan siya. Ang pahayag na iyon ay nagtatangi sa anumang iniisip niya. Iniyakap ni Maisie ang kanyang leeg at nilapitan, mapang-akit ang kanyang magandang mga mata. Nalulungkot ka ba? Ungol niya. Napangiti si Maisie. Gusto mo akong itulak palayo pero ayaw mo akong umalis. Nolan, mag-isip ka. Kinagat-kagat ni Nolan ang kanyang labi pagkatapos ay pinasadahan ng malalambot na daliri ang kanyang mga labi. Ano ang maaari kong gawin kung gayon? Seryoso siya at walang magawa. Hindi niya magawang bitawan dahil ayaw na niyang maramdaman ang ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan, ngunit natatakot siya na baka isang araw ay pumanaw siya sa harapan nito, at malulungkot siya. Hinawakan ni Maisie ang kamay niya at itinapat sa mukha niya. Dapat niyakap mo ako ng mahigpit. Nandito ka na. Kung ganoon, ano pa ang inaalala mo? Natatawang sabi ni Maisie. Pupunta ako sa Morwich ng ilang araw. Hindi mo ba ako papayagan? Babalik siya sa Morwich. Kumunat ang noo ni Nolan, at itinaas niya ang kanyang kamay para paluwagin ang kanyang mga kilay. Nolan, hihintayin mo ako, di ba? Ngumiti siya at hinalikan ang likod ng kanyang kamay, pagkatapos ay sumagot, oo. Parang surreal ang lahat sa labas kapag gabi,
at maging ang mga neon lights sa di kalayuan ay madilim. Sa gabi ng indulhensya, ang mga tibok ng puso at ang init ng balat ay nagdadala ng nakamamatay na lason na nasusunog. Hinalikan siya ni Nolan para pasiglahin siya. Ayoko nang umalis ka, Zay. Nakahiga roon si Nolan, inilipat ang kanyang magulong malambot na buhok sa likod ng kanyang tenga. Puno ng kaguluhan ang kanyang mga mata. Nahihirapan siyang magtanong, bakit? Ngumiti siya. Ayokong may ibang lalaking natutuwa sa iyong mapang-akit na hitsura. Kabanata 529. Nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang mga bisig si Maisie. Pagod na ako. Lumingon si Nolan. Pagod. Tamad na yamakap si Maisie sa kanyang leeg. Iyong-iyo ako ngayon. You little minx. Malalim siyang hinalikan ni Nolan. Isa na namang gabing puno ng pagmamahalan. Kinabukasan, nagising si Maisie at naghanda ng almusal ng makarinig siya ng paggalaw sa labas. Tumangala siya at nakita si Titus na paparating kasama ang dalawang bodyguard. Nagulat si Titus nang makita niya si Maisie at napakunot ang noo niya. Bakit ka nandito? Sinundan ni Wayland si Quincy pababa ng hagdan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Quincy at maingat na naglakad. Nandito na po kayo, sir. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko o binabaliwala mo? Ang ibig sabihin ni Titus ay hayaan si Maisie na makalapit kay Nolan. Malamig na nagsalita si Wayland bago pa makasagot si Quincy. Bakit hindi pwedeng makita ni Mommy si Daddy? Lahat kayo ay lumalaban sa akin. Ungol ni Titus, maging ang kanyang apo sa tuhod ay nagsasalita pabalik. Kalmadong tinanggal ni Maisie ang apron at ngumiti. Maaari mo akong pigilan na makipagkita kay Nolan, ngunit maaari mo bang pigilan ang kanyang damdamin? Anong ibig mong sabihin? Nasaksihan mo ito sa iyong sarili. Nabigo kang pigilan ang relasyon namin ni Nolan hanggang ngayon. Hindi pinapansin ang maputlang mukha ni Titus o ang gulat na mga ekspresyon ng iba sa paligid. Mahinahong sinabi ni Maisie, alam kong sinisisi mo ako dahil ako ang dahilan kung bakit nahawa si Nolan, ngunit alam mo ba kung sino ang humila ng gatilyo? Si Rowena ang pinagkakatiwalaan mo. Nagulat si Titus. Ano ang sinabi mo? Sinabi sa akin ni Daniel ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit si Nolan ay nahawahan ng virus, ngunit ang taong bumaril ay si Rowena. Walang kagalakan ang ngiti ni Maisie. Totoo naman, hindi mahawa si Nolan kung hindi niya kinuha ang bala para sa akin, pero paano mo ako masisisi? Ako ba ang naging dahilan kung bakit naging ganito si Nolan ngayon? Pinapabayaan mo si Rowena sa maraming pagkakataon at hayaan siyang magsamantala. Sa tingin mo, magkakaroon ba ng pagkakataon si Daniel na gamitin ako laban kay Nolan kung hindi si Rowena ang nakipagtulungan sa kanya ng patago? Bawat salita ay mas lalong nanggigil at namutla si Titus. Napabuntong hininga si Quincy at ang iba pa. Totoo ang sinabi ni Maisie, walang karapatan si Titus na sisihin siya. Kung naging malupit siya kay Rowena, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas sa Stoslow. Nagkunwari si Nolan na hindi kilala si Maisie sa Stoslow at hindi niya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Si Rowena lang ang nakakaalam at matagal nang nakikipagsabuatan kay Daniel. Inihayag niya kay Daniel ang pagkakakilanlan ni Maisie, at nakahanap sila ng pagkakataon. Itinaas ni Titus ang kanyang mga kamay at umalis. Marahil ay nahihiya siya, o marahil dahil ang katotohanan ay masyadong marami para sa kanya upang mahawakan. Si Rowena ay isang Summers. Pinabayaan siya ni Titus bilang paggalang sa kanyang pamilya dahil pinahahalagahan niya ang mga relasyon. Itinuring niya itong apo mula nang lumaki ito sa paligid niya. Siya ang nagpalaki sa kanya. Walang sino man ang maaaring maging malupit sa bata na kanilang pinalaki kung ilagay sa lugar. Walang makapaghuhula sa hinaharap. Hindi akalain ni Titus na mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang apo nung hinayaan niya si Rowena. Kabanata 530. Malamang nagsisisi si Titus, Mr. Goldman. Nakita ni Quincy si Nolan na nakatayo sa hagdan at nagulat siya. Narinig ba niya ang lahat? Dahan-daang bumaba si Nolan sa hagdan at huminto sa harap ni Maisie, binigyan siya ng kalahating ngiti. Akala ko umalis ka na. Inilapag ni Maisie ang mga kubyertos sa mesa. Kailangan ko pang maghanda ng almusal para sa aking anak at sa ama ng anak ko bago ako umalis. Napangiti si Nolan nang marinig ang ama ng anak ko. Mukhang nagawa mong nawalan ng tulog at gana kumain ng lolo sa mga susunod na araw. Ipinasali ni Maisie si Wayland ng isang baso ng bagong piga na orange juice. Naging honest lang ako, mali ba ako? Humisi si Nolan, niyakap siya habang hindi pinapansin ang lahat sa paligid, at hinihimas ang kanyang buhok. Manam, hang galing. Nakita ni Maisie na nandoon ang lahat at tinulak siya ng siko niya habang namumula.
Tumigil ka na at mag-almusal ka. Kailangan kong bumalik mamaya. Mami, aalis ka na naman. Medyo nalungkot si Waylon na nag-aalmusal nang marinig ang bumalak. Nanginginig ang puso ni Maisie, ngunit tinapik niya ang ulo nito. Babalik ako sa Morwich ng ilang araw. Kailangan mong alagaan ang iyong ama para sa akin sa mga susunod na araw. Tumanggaw si Waylon, sa pag-aakalang aalis lang ang kanyang ina ng ilang araw at hindi magtatagal. Ngumiti si Nolan ngunit higit sa lahat dahil wala siyang magawa. Ganon ka ba kaalala sa akin? Dahan-dahan niyang binalatan ng kabibi ng itlog at casual na sumagot, oo, ayoko bumalik at hindi nakita-makita. Nagulat si Nolan at nakita niyang nag-aalala siya, kaya mahinahon siyang ngumiti at sinabing, hindi mangyayari iyon. Pagkalipas ng 2 araw, sa Morwich, sa St. Page, isang itim na sedan ang dahan-daang pumasok sa St. Neil's Medical University. Ang mga puno ng maple sa daan ay nagninangas na parang apoy. Naglakad-lakad ang mga tao upang tamasahin ang tanawin at nagsasaya. Ang temperatura ng Morwich ay ibang-iba sa pagitan ng araw at gabi kumpara sa Slikovo at Stoslow. Kahit na noong taglagas na, maaaring magsuot ng maikling manggas sa araw, ngunit kakailanganin nilang magdoble sa gabi. Malamig at mahaba ang taglamig ng Morwich, kaya makikita ang mga stalactites na nakasabit sa mga gilid ng bubong kapag umuulan ng nyebe. Nakapagdesisyon ka na ba, Z? Nilingan siya ni Strix. Ang eksperimento ay mangangailangan ng maraming dugo at maaaring hindi gumana sa unang pagkakataon. Kaya, kailangan nating magpatuloy. Ang paulit-ulit na pag-inom at pag-iniksyon ng dugo ay magiging mahirap sa katawan. Napangiti si Maisie. Magiging maayos din ako. Kung gagana ito, magkakaroon ng paraan upang makontrol ang mga virus tulad ng sleeper virus sa hinaharap. Hindi lang para iligtas si Nolan kundi para na rin sa ibang tao. Ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Strix. Kahit ako wala akong tiwala sa sarili ko. Huminto siya, dahil hindi mo nailigtas ang aking ina. Naikuyom ni Strix ang kanyang panga. Hindi niya itinanggi. Malaki rin ang tiwala niya sa akin noon, pero ako. Sa oras na natagpuan ang mga antibodies, siya ay nasa huling yugto na, nakatumbas ng mga huling yugto ng kanser. Ito ay walang silbi. Paano niya naiisip na iligtas ang iba kung hindi man lang niya nailigtas ang babaeng mahal niya? Iyon ang dahilan kung bakit umalis si Strix sa larangan ng medikal at tumigil sa paggamit ng pangalang Strix. Nakakuha pa siya ng isang tao upang alisin ang lahat ng kanyang impormasyon mula sa larangan ng medikal. Sa Slikovo mayroon tayong kasabihan, maaaring magkaroon ng mga himala kapag naniniwala ka. Ngumiti si Maisie sa kanya. Ang kabiguan ay isang hakbang lamang palapit sa tagumpay. Sa tingin ko dinala ni nanay ang antibodies para patunayan na hindi ka nabigo.